Speaking o paglusob, mga kababayan, kita ninyo si Mike Defensor, mga kababayan, saan Ken? Hindi nagpapakita, no show sa Malacanang, mga kababayan, sa NBI, si Mike Defensor. Noong ipinatawag ito ng NBI, bakit kaya? 'Di ba? Bakit kaya, mga kababayan? Meron nga bang tinatago si Mike Defensor kung bakit hindi ito nagpapakita sa NBI? So, sa National Bureau of Investigation, sa kanya. So, sabi para kay Defensor, kung iniimbestigahan para sa isang pagsampa na lamang daw sila ng kaso. Ito, sila. So, ang walong bodyguards ni Zaldico ng TIG. An investigation for a possible criminal offense against my client. Kung meron, alis na ako, mag-file na kayo. To honor another subpoena from the NBI, lalo na kung harassment. Ngayon, pag nyo, you go to court, sabihin nyo in contempt kami, we will prefer our defenses in court. So, bakit nga ba? Bakit nga ba, mga kababayan? Hindi humarap? May tinatago nga ba? Or may kinakatakutan? Takot nga ba siya na doon sa NBI mismo kaharap niya ang witness? Takot nga ba siya na doon sa NBI mismo mabubulgar siya, mabubuking siya? Manoy Tarok, hello po. 'Di ba, mga kababayan? Nako. Yan ang katanungan ngayon, mga kababayan. Takot nga ba siya na mabubuking? Patay ka diha. Kasi, mga kababayan, according sa NBI, yung isa sa mga manugang ba ng isa sa mga 18 Marines or nagpakilalang 18 Marines or basurero, sabi ni Yusicler Castro, at tawag dito, bagman o kargador, sabi ni Tulfo, na ang sabi, pinangakuan daw sila ng tag 700,000 per month. Ngayon, itong isa sa kamag-anak ng 18 Marines ay hindi daw nakatanggap. So ang ginawa, pumunta ng NBI. Nagreklamo. So ngayon, kung sakali man na humarap si Mike Defensor doon, tapos biglang humarap yung tao at may pinakita doon na isang conversation nila o pruweba na pinangakuan nga at inupira ng 5 million, baka hindi na siya makauwi. Baka makontempt siya doon sa loob ng NBI. So isa nga ba yan sa rason na hindi siya humarap? Kasi bakit, mga kababayan? Yung kanyang ang hotel hindi pa na-read ng NBI yon, sinabi na ni Marcoleta. Kaya nagbigay sa kanya ang isang donor ng milyon-milyon kasi daw baka masilip daw ng administrasyon ng kanyang business, baka gipitin. So bakit nga ba gigipitin ng administrasyon kung hindi ka gumawa ng illegal? Kung legal naman ang negosyo mo, bakit gigipitin? 'Di ba? Actually, mga kababayan, yung isda, pag namingwit ka, bunganga, 'di ba? Hindi buntot, hindi kamay. Wala namang kamay ang isda. Kay Marcoleta na mismo nanggaling sa bunganga niya, kaya daw nagbigay sa kanya ang isang donor, o sabihin natin sa pangalang Mike Defensor, at sana kapag nanalo na senador itong si Marcoleta, ay poprotektahan ang kanyang business. Baka daw ito'y gipitin ng administrasyon pag nasilip. So bakit nga ba gigipitin kung wala kang ginawang illegal? At nagkatotoo nga naman, mga kababayan, nasilip nga ito ng administrasyon sa pangunguna ni NBI Director Melvin Matibag, at ito'y ni-raid
Noong ito'y ni-raid ang isang KTV bar sa may Pasig, lugar ng Pasig, yung naturang KTV bar ay may tagusan diretso sa isang hotel na pagmamay-ari di umano ng asawa at anak ni Mike Defensor. Ngayon mga kababayan, kung hindi illegal ang ganong gawain, bakit may pinto ka mula sa KTV bar, tagos sa hotel? So, nagkatotoo nga mga kababayan, 'di ba? Nagkatotoo nga ang sabi ni Marcoleta na kaya daw siya ay binigyan ng donation na nagkakahalaga ng milyon-milyong 75 million or 74 something. Sabi niya, wag niyo na lang kaming pangalanan at i-disclose mo na lang at tanawin mong utang na loob 'yun sa amin. At baka sakali pagdating ng panahon or araw, 'pag ako'y nanalo, protektahan ko ang kanyang negosyo. Kasi baka makita at masilip ng administrasyon ang kanyang negosyo at baka gipitin. Yan ang sabi ni Marcoleta, ah, yan ang sabi mga kababayan ni Marcoleta sa interview niya sa kanyang programa sa Net25. 'Di ba? Alam ko naman napapanood ninyo yan. Hmm. Kaya yun po ang rason na kinasuhan siya ng plunder. Kasi bakit? Nagbigay ng donasyon si Mike Defensor, hindi pala sa para itulong kay Marcoleta, kundi bayad or kabayaran para protektahan ang negosyo ni Mike Defensor kung sakali man masilip ng administrasyon at baka gipitin. Lumabas mismo sa bunganga yan ni Marcoleta. Hindi tayo gumagawa-gawa ng kwento niyan. Napapanood nyo yan sa isang programa at na marami na po yan, kumakalat na po yan sa lahat ng platform sa social media, nasa TikTok, sa YouTube at sa Facebook. Nandyan na po yan. Hindi tayo gumagawa ng kwento. Ang tawag doon ay protection fee. Tama, Sir Henry. Kaya yun ang rason kung bakit siya kinasuhan ng plunder ng ombudsman. Tapos tatanong ngayon Marcoleta, tumanggap lang naman ako ng donasyon at yung pagtanggap ko ng donasyon, ikakakaso ko na pala ng plunder. Bakit may mga ganong bagay? Ang sagot naman ni Boyeng Rimulya, hindi naman namin imbi-imbento yan. Hindi naman namin gawa-gawa ang kaso na yan. Mismo nang galing sa'yo lahat yan. Kasi lumalabas sa bunganga mo yan. Oh, anong sabi ni Boyeng? Tama ba o mali? Sinabi ni Boyeng yan. Hindi imbento ang kaso na yan. Galing sa kanya mismo lahat yan. Ang mahirap lang kasi kay Marcoleta, na buti nga hindi naging babae. Kasi kung naging babae si Marcoleta, magiging dalawa ang bunganga niya. May sa baba, may sa taas. 'Di ba? Hindi man pinalad na tubuan ang buhok pero tinubuan naman ang bunganga. Ayun. Dahil sa kadaldalan, nabisto, yung kanyang dinaldal, ginawang kaso. Oh, 'di ba? Ma'am Shinani, ba't ka natawa Ma'am Shinani? Mm. 'Wag po kayong tumawa, seryoso po ako dito. 'Di ba? Hmm. Kaya ngayon mga kababayan, eto nga, isa nga ba yan sa rason na no-show si Mike Defensor sa NBI? Dahil nga po, baka mabisto nga naman siya, 'di ba? Baka nga biglang makaharap niya ang isa sa mga kamag-anak ng nagpakilalang 18 Marines na pinangakuan nga daw di umanong makatanggap ng 700,000 monthly ba or every 2 months. Eh wala nga naman daw naipaabot na pera, kaya ayun, pumunta sa NBI, nagreklamo, 'di ba?